Sabi ko, alas 2 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel na feel. Antay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, diba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ang daming, ito ang listahan ng problema ng bayan. Hindi po ba nakabag si BBM nung bumulong na I'll take care of you narinig mong asawa? Yeah. Oo. Di ba? Kasi yung sumunod na, iba na eh. Tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Oo. Tuturuan lang siya. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So pag sinabing ganun, ibig sabihin, may alam siya. Ba't hindi mo pinaulit sa kanya yung hindi mo naintindihan? Ay, hindi ba? Pag may sinabi sa'yo, hindi mo naintindihan, ano yun? Hindi mo ba? O Hindi ko siya ginanon. Hindi ko siya, ano yun? Hindi. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong eh. May timeline nga yun eh. Yung una, di ba, take care. O, tapos, na-outside na Kulambu siya. Kaya sila nabiting ni ma'am sa, kumain sa Davao. Tapos doon na siya mag-ingat ka. Tuturuan kami. Mag-ingat siya sa asawa. Ano pa yung ibang mga instances na binubulungan kanya na hindi mo naiintindihan? Yung kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya sa isang media person. Nagpa-interview. Doon, tinreten niya ako, di ba? She crossed the line. I don't like her. Bad shot siya. Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania. Parang may ganun siya. Yung mga ano niya. Tapos ako, parang nagulat ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha? Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, sabi, nakuha ko, narinig ko, galit eh. Yun lang yung na-pick up. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024, ito April or May. Hindi niyo ba naisip na pinagpaplanuhan kayo ng asawa? Parang galit na galit sa inyo yung asawa? Nilang lahat. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin, ang asawa niya. Hindi kami magkakilala ha. Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Bigla yan ng message sa akin, hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up in September, ganyan, may I request a video from you? It would really cheer him up, ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, o sige, napadala ko ng happy birthday message. September yon. Mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa, mga January, siguro 2021? Tama ako ha? January 21, nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw alas 2 ng madaling araw. Tapos, biglang feel na feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So binasak ko. Sabi ko, alas 2 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel na feel. Tapos may YouTube link. So sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi alas 2 ng madaling araw eh. Diba? So inopen ko. Pag open ko ng link, speech ko. Nagsi-speech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yon doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos hindi ko siya sinagot. Kasi alam ko miss-send siya. Diba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel na feel. Tapos link. Sabi ko,
itong ano na ito, so hindi ko na pinansin. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So, sabi ko, tama nga. Ano ito? Miss-sent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So, nakamisent. Oo. So, sabi ko, tama nga. So, skin recap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo, oh. May galit sa akin to. Ganyan. So, alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So, pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Sabi ko, o nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan, sa kanila. Grabe, no? Hindi, alam niyo ba, kaya siguro baka isipin ng iba dahil lang sa asawa. Tinatanong natin to para malaman natin kung sino yung nasa likod talaga ng impeachment. Dahil malay mo, baka kasama pati sa pagplano yung asawa at si Martin dahil sila po ay magkamag-anak. Posible Tsaka kaya po. nag-stem to, malayo pa yung election, 2021. May mga ganitong instances na eh. So, talagang, ginamit lang si VP, para sa akin parang ginamit lang talaga si VP para makaposisyon sila. And then, eventually, yun talaga plano nila. Kasi sa mga timeline na sinasabi ni Madam, makikita mo talaga Tapos makikita mo kung sino yung mga inactivate nila para gawin ito. Hindi nila kayang gawin on their own eh. So, inactivate nila yung may galit sa inyo, which is Makabayan, di ba? Oo. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow. Yellow-pink. Ano bang, isa lang naman yan sila, di ba? Yellow tsaka pink. Oh. Yellow tsaka red, pinaghalo. Naging pink. Oh, yung mga yellow-pink. Yan din yon. Kasi sa kanila yung nanggagaling yung brat, galing yan sa yellow. Siraulo, galing yan sa yellow. Lustay, galing yan sa yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet eh. So galing siya sa... so ano yan? Makabayan, BBM, administration, tapos pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila eh. Pink, yellow, red eh. So yes, pink, yellow, red. Tapos meron pa yung isa eh. So, 4. May dalawang pinupukol sa inyo pagdating. Ay, actually 5. 5 yan. May dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa, yung Maria Piatos ba yun? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago mag-New Year. Hindi nyo naisip na baka patibong to? Merong nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Kasi sa gobyerno, di ba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga
10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung posisyon natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Saan ba dito kailangan na, saan ba dito maraming mahihirap? Saan ba dito maraming nare-recruit sa insurgency? Saan dito ang merong reports ng terrorism? Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapist? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, yung intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam sino ang tutumbukin mo ng project mo. Kunwari, sa amin, meron kaming Magnegosyo Taday, livelihood assistance program, entrepreneurship program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga. Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA. So, kailangan namin yon, yung impormasyon na yon para, o yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan. Para hindi nadadala yung tao sa illegal. Ganun yun. Ganun dapat magtrabaho kapag kulang ang resources mo. Target, specific targets talaga dapat yan. Hindi ka pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. O, kahit saan, maglagay tayo dito, kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limited ang budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo. Yan din po ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. Dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon iyon kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuo na nila yung defense sa confidential funds. So, ang pinayagan lang sa akin na pag ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue. Dahil confidential funds, protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, fund. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operations kapag inilabas tong information na ito. Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds eh. Kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Natatakot silang mabuking.
Pag sinabi ko umakit sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan, strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila ino-operate. Para ibahin Tama na ba? nila. Mhm. Oo. So delikado yan para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Oo, kasi, tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun eh. Diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal. Doon sa kalaban, kumbaga. Diba? So, doon ka bibili sa loob. Or, doon sa mga nakapalibot sa kanila. Na hindi man directly involved, pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Hindi ka bibili ng impormasyon na alam mo na. Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban? The enemies of the state. Talagang kailangan talaga protektahan yung mga information na yan. Sobrang critical pala talaga. Oo, sabi ko nga, pag nagsimulang mag-explain, makikita ang galawan ng law enforcement agencies. Makikita yung galawan nila.